So welcome back to my channel. We are in Da Nang, Vietnam. So lapag lang namin ng luggages namin sa hotel kasi 2 p.m. pa yung check-in namin. And it's just around 10:30 p.m. pa lang ata. So ngayon maghahanap muna kami ng kainan kasi hindi pa kami kumakain ng breakfast. So let's see kung saan tayo mapapadpad today. Sobrang init dito ngayon. Summer na dito sa Da Nang. Super na-miss ko yung Vietnam, but I've only been to Ho Chi Minh and Hanoi. Kasama ko din siya nun. I think that was 2024 pa. Noon nag-crave ako na mag-travel ulit after nung Kazakhstan namin. Sabi ko, I wanna go back to Vietnam. So kahit summer, pinush talaga namin. Let's try to find kainan. So, nag-book na lang kami ng Grab papunta sa Vincom Plaza. Parang mall siya. And, doon na lang muna kami kasi doon may aircon. Kasi 10:30 pa lang eh. And, medyo mainit kung sa mga kainan kami sa gilid-gilid lang mag-i-stay hanggang 2 p.m. Eh, wala kaming mahanap na cafe na parang may aircon siya. Saka yung outfit namin guys. Grabe, naka-long sleeves ako na black. Tapos siya Malamig sa airport eh. Pero yung mga dala ko namang outfit dito, appropriate naman siya for summer. One thing I like about Vietnam is sobrang mura talaga ng Grab dito. Magkano to? 80 pesos. Parang wala nag-tricycle or... 80 pesos lang yung Grab namin papunta dun sa mall and medyo malayo siya ng konti. So guys, share lang namin. Ito yung binili ko na shoes nung isang araw lang. Ganda. Specifically for Vietnam talaga kasi black, naghanap ako ng black na parang shoes and ito yung nahanap ko. Kasi ito naman yung nabili niya na bag. Ito, si Jordan. Ang ganda na ito guys. As in, nung nakita ko to, tinuro ko to agad sa kanya kasi gusto ko din siya eh. Ganyan siya. Tapos may lagay ng phone dito. Pero syempre, hindi niya dyan ilalagay phone niya. Siya pa ba? Sa yung Dragon Bridge, oh. Yung color gold na bridge na yun. Ito yung Vincom Plaza, guys. Nung nagpunta kami sa Vietnam din last time, madalas kami sa mga Vincom. Marami kaming Vincom na napuntahan nun. Actually, guys, iniisip ko kung mura ba dito yung lens ng Fujifilm na camera ko. Kasi mahal siya sa Philippines. Mga nasa 25k siya sa Philippines. Let's go to Miniso guys kasi wala sila nandito. Hanap tayo ng Harry Potter collection. Ayun. Kasi parang same lang din to lang nasa Philippines eh. Pag uwi ko ipapakita ko sa inyo yung collection ko ng Harry Potter cards. Ang dami na. So to the point na kapag bumibili ako ng madami, like out of the many packs na binibili ko, mga 5 na lang yung nakukuha ko na wala pa ako ganun. Meron ka na yan? Wala pa. Kumuha ka na. Guys, ang ganda. Eh, ito, mas maganda to. Itong malaki. For reference, ayan siya. I like this one, yung black. We're just here sa parang alfrescos pizza and pasta. Well, hindi naman siya alfresco, pero yun yung name. So, we'll just be having lunch here. This is what I ordered. This is the mini Mexican enchiladas. And ito naman ay yung Brown firecracker. taste test. By the way guys, my Facebook got suspended kahapon. Inappeal ko na siya and bumalik na siya now. Ang problem ko lang is, yung mga Instagram accounts ko connected to that Facebook account also got suspended. Bumalik na yung Facebook ko, pero yung mga Instagram na yun ay hindi pa bumabalik. So, we'll have to wait it out. Ang erap. So, nakamura talaga tayo. Kasi guys, itong room na to na nakuha namin, it's free. Free siya doon sa flight na binook ko sa AirAsia na app mismo. Itong room na to, nung binook ko siya, nung nagtitingin ako ng flight sa Google Flights, same lang yung price niya dito sa price na to with the room. It's small, pero it's so nice. Ito pa yung CR. May free na breakfast to nakasama for 5 days. Like, yung buong stay namin dito, may free na breakfast sa taas. Also, pumayag sila na mag-check-in kami kahit hindi pa 2 p.m. I think it's around 1:30 pa lang. Yun. Grabe, ang oily na ng face ko. So, let's take a shower first. It's 5:30 p.m. And papunta kami sa pharmacy muna kasi may na-migraine siya. Then after that, we will have dinner. Ngayon na ako nagising kasi nakatulog na ako. Sabi ko pa naman kanina, hindi na ako matutulog. Kahit siya nakatulog siya saglit. Pero mas matagal yung tulog ko. Sobrang nakakapagod tong ano na to. Ang init din kasi ng panahon guys. This is the fit for tonight. Pink!
Struggle pa tong damit na to, guys. Buti nahanapan niya ng paraan kung paano gawin. By the way, guys, we are staying at Avora Boutique Hotel. Let's go to the pharmacy first. Lakarin na natin. Ganyan siya. So, dapat dito. Hindi na ganun kainit, guys, compared kanina. Grabe, sobrang init kanina. Hindi ko matanggap yung init kanina. Parang mas mainit pa siya mas mainit pa siya sa Philippines. Parang may night market dito sa gilid lang ng hotel namin. Pero parang yan ata yung sinabi nilang teen market. Teenage market. Hindi talaga makakumpleto ang Vietnam experience mo kapag kapag hindi ka magmumuntik-muntikan mabangga ng motor. Parang wala silang rules dito sa pagdadrive. As in, bahala ka na. Buwis-buhay kang tumawid kung gusto mo tumawid. Hindi talaga sila yield sa mga pedestrians. Usapan namin kanina, nung na-experience namin yung init, sabi namin, ganito na lang gawin natin. Morning tayo lumabas, like agahan natin gumising. Tapos, pagtanghali, bumalik tayo sa hotel, tapos lumabas na lang ulit tayo kapag hapon na. Kasi grabe talaga yung init kanina. Dry heat yata yun eh. Ito na yung Pharmacity, guys. Experience nyo tumawid, guys. Ay, sayang. Ay, di sayang. Napakita ko sana sa inyo kung paano tumawid kung maraming motor, kaso wala palang motor. Hello. Do you have ibuprofen? Anyway, guys, we will be going to Bikini Bottom Express. It's like a SpongeBob-inspired restaurant. Malapit lang siya dito. Ay, 23-minute walk. So, mag-grab na lang kami. Mura lang naman grab dito. Saka mabilis mag-book. We're here na, guys, sa Bikini Bottom Express. May SpongeBob sila, guys. Series, Bikini Bottom Burger, at saka, mango banana smoothie. This is what we ordered, guys. Ayan yung fries. This is the Bikini Bottom Burger, and that's the Baconator. Tapos, mango banana shake lang. The burger. Sarap. Sarap. Yung unang hagat ko, puro onion yun. Pero hindi siya lasang onion masyado. 10 out of 10. We decided to walk. So, may mga madaanan pa kami or may makita kami. Hindi ako mahilig maglakad. But when traveling, mas gusto ko yung naglalakad as long as hindi talaga mainit. Kasi I want to explore the place. And ma-explore mo lang naman talaga yung place ng maayos. Kapag maglalakad ka, if you walk around the area, paano pa lang kami? Pabalik na kami. Mga ilang minutes pa. Ayun na, tatawid na kami ulit. Guys, wala na yung red. Sobrang dikit nung sobrang dikit ng Olanzi Mount. Nahirapan pa akong alisin. So guys, we're here at Santa Marina. This is like the Greece or Santorini daw of Danang, Vietnam. And I kind of see why they believe that or they say that. So guys, we're here at Santa Marina. Sobrang ganda dito, guys. I really get it why they're calling it the Santorini or Greece of Vietnam. Kasi para talaga siyang ganon. Buti nga nasaktuhan namin na medyo konti lang yung tao. Marami na to, pero compare dun sa nakikita ko on TikTok na sobrang dami, konti na to, as in. The place is so Instagrammable, guys. As in, lahat ng eto nandito pa lang kami sa isang place. Nandito pa lang kami, isang balcony pa lang to. Ang dami na namin na picture, na angles. Pero umiinit na. Tama na kaya tayo. Is reserved na most of the reserved na yung mga tables dito, guys. So, hindi na kami kakain dito. Magpipicture na lang kami. Mga makakapunta naman. May pinupuntahan kasi akong spot, guys. Dito, oh. Ayan siya sa baba, guys. Ito yung view from here. And ito, parang may tulay dito. Ego! Ego! Guys, nandito kami sa Beptua. Beptua ba ito? Pronunciation nito? Yan yung main restaurant. Kasi, fully booked na pala yung Santa Marina because it's Friday here. We tried going to Gia Coffee as well, pero closed pa sila. So, dito kami napadpad. Dito kami din ng Grab driver namin. I ordered beef pho and coconut coffee. Thank you!
this? Sa kanya to. Crispy pork belly. Crispy pork belly. This is my second time in Vietnam. Fourth place ko na to sa Vietnam. This is gonna be the first time that I will be trying pho. Let's try. This is the pho. Guys, I get the hype. Sarap. Hindi siya yung na-expect ko na parang nilaga. Ganun yung walang lasa. Ayoko kasi ng nilaga guys, kasi parang walang lasa. Ang dull kasi ng color ng pho. So sabi ko, baka wala tong lasa, but no guys, ang sarap. Nakatry ka na ng pho? Nakatry ka na ng pho na nagsapa kayo? Ay, ang sarap pala. Mami, it's cross my heart all today. Kahit lagyan mo ko dito. Tikman ko lang. Feeling ko masasarapan siya, but not to the extent na order siya na ito. May oyster sa function. I will be ordering it. Guys, this is the coconut coffee. I am obsessed. Obsessed with coconut coffee. That the moment na natikman ko siya dito sa Vietnam, yun ang ilay ko in order the whole time that we were here. And pag uwi namin ng Philippines, hinanap ko pa siya. Sa Philippines, I had the goal na gusto kong mahanap ng exact yung coconut coffee na kalasa mismo nung sa Vietnam. Sarap. Nung ano niya, anong lasa niya? Savory, maalat. Savory. Savory siya. Kasi syempre, ano siya, pork belly. Hi guys, so it's our third day here in Danang and we are currently having breakfast here sa Nia Coffee. This is a very famous cafe here in Danang because it has koi fishes. Ganito yung itsura niya guys. Marami siyang trees and we have a koi pond there. Ang daming mga koi. And eto, yung seat namin, may dumadaan na koi fishes din dito sa gilid. So, let's wait for koi fishes. Ayan! Oh my gosh, they're so cute! It's a Saturday, pero I think masyado pa kaming maaga. Kaya hindi pa ganun kadami yung tao. But, marami talagang tao dito on a normal day. Of course guys, we ordered coconut coffee as usual. Katabi namin yung mga fishes. Medyo mainit dito. As in, mainit yung panahon. Pero kasi, may electric pa naman. So, hindi mo masyadong ramdam. May in-order lang din akong pastry. So, hinihintay ko lang yun. And hindi ko alam kung ano to eh. Tinuro lang namin to dun eh. Guys, we are here in Antoy. And it's a Michelin restaurant. Michelin 2024 and Michelin 2025 siya. It's actually our early dinner na. Alam nyo, kasi yung kaninang kinainan namin, di ba cafe lang siya, tapos hindi kami nag-lunch. Dumiretso kami sa Han Market. We bought a big luggage there kasi kailangan namin ng luggage sa dami ng mga binili na namin and third day pa lang namin dito. So, ayun, hindi ko na na-vlog yun kasi it was so overstimulating doon. Ang daming tao, tapos ang daming nagtitinda, ang daming mga bibili. Though mura siya doon, mura doon yung mga items, especially kung ang mga bibili niyo ay luggages, mga bags, shoes, ganyan. But it was so overstimulating, hindi na talaga ako nakapag-vlog. So, after noon, bumalik lang kami ng hotel and nag-rest kami saglit. And then, ayun, we're now having our early dinner. Later kasi pupunta kami dun sa Fireworks Festival. It's like the International Fireworks Festival and dito talaga siya sa Danang hinuhold. And ang magkalaban mismo ay Vietnam versus France. So exciting. 8 p.m. pa naman yung start nun. It's currently 4:30 p.m. pa lang. Napalat na nila yung Dahil pa ng rice na. thank you! Piniplating nila guys, so it's so nice. Time to eat guys. Let's taste the pineapple rice muna. Sarap. Sarap daw yung seafood fried rice guys. Sarap. Garlic shrimp. Currently here at Esco Beach. This is our 4th day here in Danang, Vietnam. And supposedly sa harbor bar kami kakain kaso hindi namin mahanap. And dito kami binaba nung Grab namin. And I have been seeing this restaurant on TikTok because it's so famous for that
Yon, dun sa mga parang, yan yung nasa ceiling nila na yan. Sobrang famous nung restaurant na to for that. And sakto, walang tao kanina nung pumunta kami. As in, ang daming available na tables. So we just decided to eat here. I have taken a lot of photos and videos already because this place is so beautiful. Like, ito yung beach, oh. This is literally the view from our table. Hindi lang kami makaupo kanina dyan sa mga table sa labas kasi sobrang init. Of course, I ordered coconut coffee. Alam nyo na yan, hindi yan mawawala sa akin kapag nasa Vietnam ako. Ayan lang lagi yung coffee na orderin ko. Ewan ko, ba't rice lang yung in-order niya? Mukhang okay na yan sa kanya. Mukhang may ulam-ulam naman dyan. But ako, I ordered spaghetti Oceana. Obviously, kung bakit Oceana siya kasi maraming seafood and fries. Honestly, hindi ko rin kasarap yung pasta nila. I mean, masarap siya, pero I don't know, may kulang sa lasa siya. Though masarap yung mga yung mga seafood mismo. By the way guys, kagabi, nanood kami ng Danang International Fireworks Festival 2026 and magkalaban yung Vietnam and France. So, hindi ko na yun na-vlog. Well, may mga videos ako dito nung konti lang. Pero kasi, it was so overstimulating doon. Abilis ko ma-overstimulate. Kasi ang daming tao, tapos nung time na yun, 8 p.m. kasi yung start. Tapos 7 p.m. pa lang, umalis na kami sa hotel namin kasi it was like a 10-minute grab ride lang from our hotel. Tapos, inabot kami ng almost like 40 minutes sa biyahe kasi sobrang traffic and I was not aware na sobrang traffic pala doon. Medyo malayo pa kami binaba ng grab from the entrance of the event kasi hindi na siya makapasok. So, it was so overstimulating. 8 p.m. yung start, tapos nakapasok kami sa venue around 7:55. Ganun. Sobrang daming tao, guys. Sobra talaga. Ayoko sumabay sa kanila. Palabas kasi it was so hot, tapos ang daming tao, tapos walang masakyan na grab. Kasi like, basta, ayaw namin sumabay. So, nauna na kami lumabas na. Sobrang ganda ng fireworks, guys. I was so mesmerized. I enjoyed it a lot. Hi guys, so it's our last day here in Danang. And hindi ko na na-vlog yung ibang araw because I really wanted to enjoy those parts ng trip na to because nagpunta kami noon sa Bana Hills, we went to Hoi An, and also medyo mahirap din mag-vlog doon sa parts na yon kasi yun yung mga areas or yun yung mga spots na medyo talaga, maraming tao talaga. So, yun. I will just put here mga clips and photos nung days namin doon, but this is our last day. Tomorrow na yung aming yung balik namin sa Philippines. By the way, lumipat na pala kami ng hotel. Hindi na kami doon sa Avora Boutique Hotel kasi yung Avora kasama lang siya doon sa aming flight eh. So, nung nag-add kami or nung minove ko yung flight namin para mag-extend dito sa Vietnam, hindi na-extend yung hotel na yon. So, naisip ko, it's an opportunity to move to a new hotel na mas malapit sa beach. We're just waiting for our grab. Yung pupuntahan namin is 11 minutes away and most of the time, kaya naman namin lakarin yon kahit nga hanggang 15 minutes kasi super init today. Kahapon makulimlim kasi umuulan-ulan din nung mga nakarang araw kaya hindi rin ako makapag-vlog ng maayos while we were out. But today, super init dito. Hindi namin kaya maglakad dito ng 11 minutes ng ganito kainit. Also guys, for the past few days, we have been going to thrift shops. Hinahanap kami ng mga thrift shops na ang gaganda ng mga finds namin doon. Papakita ko na lang sa inyo sa vlog ko on TikTok. Haul na lang yon. Thrift finds na haul dito sa Danang. Super mura na mga thrift nila dito. Tapos karamihan talaga hindi mabaho. Hindi katulad ng sa Pilipinas na amoy ukay talaga. Ito pala, itong suot ko na to, galing to sa thrift shop. Nilagay ko lang yung cover ng camera ko dito. Pero galing to sa thrift shop. Galing siya sa Rostrack. And sinuot ko na siya kasi amoy bagong laba siya. As in, parang bago talaga siyang laba. So yun, galing to sa Rostrack. Super mura lang nito guys. Mga nasa lang to. 200 pesos. And maganda yung quality niya ha. Super lapit talaga niya sa beach. We're here now guys. Pero hindi kami dyan kakain. Dito sa kabila. Pero mukhang, I don't know kung open sila. But there, we'll be eating there sa restaurant na yan. It's called Mayflower American or Chinese restaurant. Ditong Indian. Meron doon adobo, Mexican grill. Ayun. Adobo. Adobo yung name niya. Adobo yung name ng restaurant. Pero hindi, I think di sila nag-aano ng adobo. DNG Coffee. Sikat yan eh. DNG Coffee. Sikat kumain. Anywhere naman.
Boracay. So, anywhere daw siya. So, I think let's just eat here sa Chinese food nila. Or gusto mo sa Indian? Check natin yung menu nila, guys. Kung magugustuhan ko. Hala, may lumalabas na. Ay, paneer butter. Veg. Chicken curry. Hello. Ito tayo. Yes, pagpasok pa lang ang bangon. Sobrang sarap ng soup. Grabe. Sobrang init lang. Ito masarap. Pero sobrang init. Yung unang kagat ko ba, nag-burn yung bibig ko. Guys, sobrang sarap. Top 2 meal ko to sa buong danang trip namin. Una ko pa rin yung yung sa Istanbul kebab place. Ito siya. Lalagay ko dito yung itsura niya. Yung top 1. Sobrang sarap niyan. Napaso lang ako kasi sobrang init niya kanina. Ipapagawa ko to sa bahay namin. Sana merong makapagluto ng ganito sa bahay namin. Kanina bumalik lang kami sa hotel namin to rest. It's currently 5:30 p.m. We are walking to Bao Bao. I have been wanting to try this for days now. Pero ngayon lang kami nagkaroon ng time to actually go there and try it. So, I'm so excited. Maglalakad lang kami kasi it's a 12-minute walk lang naman from our hotel. Hindi na ganun kainat kasi paggabi na eh. So, very walkable yung area naman na to. So, we're walking. Alam niyo guys, sobrang sakit ng quads ko at saka ng glutes ko. Like this was from Bana Hills kasi 11K yung steps ko nun. And kapag kasi DOMS or yung muscle soreness, may tinatawag kasi tayong DOMS, yung delayed onset muscle soreness. So it will take like a few days talaga before mag-peak yung muscle soreness mo. Kaya ayun, Monday kami nag Bana Hills, then Tuesday nag-Hoi An kami, Friday, nag-start sumakit ng sobra yung quads ko or yung thighs ko and my glutes. By the way guys, ito yung itsura ng area namin kapag medyo paggabi na. Sobrang daming ilaw, pero mas ma-appreciate nyo yan mamayang gabi. Share ko lang, may one time na nakasakay kami sa Grab. Tapos may nabanggang motor yung Grab na sinasakyan namin. Tapos wala na, yun lang yun. Nayamot lang yung Grab rider dun sa nakamotor. Tapos umalis na siya. Hindi katulad na sa Philippines, di ba? Daming spa dito, guys. Mga massage something. Pero, hindi sila katulad nung sa Ho Chi Minh and Hanoi na talagang, alam niyo yung parang sa sa Boracay. Tapos, kahit saan kayo pumunta, may bumubulong ng paraw, ganun. Doon naman sa Ho Chi Minh or Hanoi, kahit saan kayo pumunta, may bumubulong sa inyo na masa, ganun. Offer sila ng massage. Dito, maraming mga spa. Pero, wala naman yung parang haharangan ka nila for massage. After walking for so long, nandito na daw kami sa Bao Bao. Pumunta na kami dito ng, Monday ng hapon after namin sa Bana Hills. Pero close pala sila ng Mondays. Cute, Tuesday to Sunday lang pala sila. Kaya yung mga Bao Bao, be. Cutesy. I'm so happy. It's kinakati na ako dito. Pero ganun talaga ako sa ibang countries. Kapag pag masyado na ako matagal. Parang yung skin ko, nagtitrigger yung eczema ko. It's here. I ordered chicken and in-order na yung egg. Feeling ko sobrang sarap nito. Cute. Natatakot ako baka masira ko siya. Ang sarap ng chicken. Cute ng part nila guys. Parang picnic. Now we're back sa hotel namin and I guess I'll be ending our vlog here. Itong danang vlog na to ay hanggang dito na lang and I hope you guys enjoyed it kahit na hindi ko na vlog lahat. I will just be putting some clips doon sa mga na miss out na days na ginawa namin, but yeah, stay tuned for my next vlog.